So yun, good day mga kabiker at welcome ulit sa ating YouTube channel. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe at i-click na rin yung notification bell. Then again, this is Bike Builds PH. Ito yung episode 7 ng Rebuild series natin kay Chichay. Roll intro. Let's go! So yun na nga mga kabiker, welcome ulit sa ating YouTube channel. Pasensya kung medyo natagalan naman ulit yung ating episode 7. Medyo busy lang sa ating trabaho at I'll be honest sa inyo at magiging transparent ako mga kabiker. Yung mga ginawa kong upgrades, mga bagong inilagay, ininstall sa ating rebuild kay Chichay is ginawa ko na lang siya off-cam. At yun, siguro mahigit kumulang ilang mga days yung dumaan bago ko siya bago ako naging satisfied pala sa ginawa kong adjustments at yun na nga. So, mga kabiker, huwag niyo kalimutan pala na mag-follow tsaka mag-like ng ating bagong Facebook page. Doon minsan ako nag-update. Meron din tayong mga binibentang mga pyesa mga kabiker. At yun, pwede nyo doon ako i-message. Magtanong kayo kung gusto niyo mga advice tungkol sa mga rebuild natin, especially sa mga naka-nice unit dyan at sa mga ibang nabibuild ng kanilang Thai concept. So, purpose ng vlog na ito mga kabiker, o main topic ng vlog na ito, episode 7 natin to, is about fitment tsaka mga in-adjust ko na parts kay Chichay upang maging functional, upang maging walang sayad, upang maging mas okay, at mas 100%, yung kumbaga mas 99.9% yung execution natin sa ating rebuild kay Chichay. So next clip natin mga kabiker is yung unang ginawa nating fitment para kay Chichay na sinabi ko na sa episode 6. Let's go! So eto na nga siya mga kabiker. Shoutout nga pala sa mga manok dyan na sobrang ingay. At yun, yung ginagamit ko pala ngayon mga kabiker is yung ating gimbal na budget friendly lang. Brand niya is Inki. Model niya ngayon is Falcon Plus. So budget friendly lang siya mga kabiker at sobrang dali lang niyang gamitin. So eto nasa harap niyo mga kabiker is yung adjustment o yung fitment o yung ano bang tawag dito? Modification. Yan na lang. Yung modification natin sa ating bagong placement ng ating suspension. So, eto mga kabiker, etong photo na to, eto yung unang pag-install natin sa ating suspension. So, medyo nagka-problema ako based sa photo na yan dahil yung ating kaha, yung ating side fairings or side covers is tumatama dito mismo sa ating suspension. So, dito banda siya tumatama. So, medyo ano yung gagawin kong adjustment. So, eto nga pala, eto yung proof mga kabiker na sumasayad siya dyan. So, inaalagaan natin yung ating Hyper Pro na suspension kasi wala na tayong pambili ng bago. At, yun na nga mga kabiker, ito yung ginawa nating bagong placement. So, ito mga kabiker is nabili ko to sa Shopee. Ito ay hindi para talaga sa wave. Kung hindi, ito ay para sa Aerox mga kabiker. So, ito ay CNC made. Ito ay titanium color. Medyo parang grayish. Kasi yung ibang kulay is hindi ko napagtripan. So, ito siya mga kabiker. Nabili ko lang to sa Shopee. So, kung matagal na kayo sa Thai concept, sa mga bagong ginawa nila para sa low hanging bracket, yung para pang wave talaga mga kabiker is papuntang likuran. So, eto mga kabiker is papuntang harap dahil napansin ko sa Aerox nung ginamit ng nung purpose pala nito is para ilagay siya sa
harap, so para forward. So yun na nga mga kabiker, ito yung nagustuhan ko dahil unang-una, dalawa yung kanyang holder mga kabiker. Kung ikukumpara nyo sa yung mga inilabas na pang Wave 125 is parang stock type siya. So sorry mga kabiker, na-post ko yung ating video. So yun na nga, same sa Wave 125, kung napapansin nyo, di ba one side lang yung may lock. So ito is both sides meron siyang lock mga kabiker. So ayan, makikita mo yan, which parang stock type pa din siya, so mas okay sa akin. Ngunit ang negative side lang mga kabiker is hindi siya same ng width dito sa mismong holder niya. So ulit, shoutout kay Papa JC at sa buong team ng JC Garage, Handlathe Bolts by JC Garage. Nagpagawa tayo ng bagong spacer, yan. Shoutout kay Papa JC, tsaka bagong shock bolt. So pinagkaibahan lang nito mga kabiker is yung shock bolt natin dito is yung thread niya is 8mm pero yung body niya is 10mm. So katulad siya ng mga bolt sa DKT na anong tawag dito, na swing arm, na yung body niya is 10mm pero yung thread niya is 8mm. So eto mga kabiker, yung spacer na gawa ni Papa JC is 4mm to mga kabiker. Yan, 4mm. So pagpasensyahan nyo na ha kung minsan mali-mali yung calibration ng ating pag-adjust ng ating video. Pero yun na nga, eto pinagawa natin kay Papa JC yung mga bolts at meron tayong ginawang parang adjustment dito sa ibaba mga kabiker. Kasi kung napapansin nyo, meron siyang space. Ginawa ko mga kabiker is naglagay ako ng flat na bolt dyan, which pinasok ko talaga siya dito sa ating swing arm. Binutasan ko ng swing arm parang ganito. So meron tayong isang bolt dyan sa loob para maging level lang siya. Kasi kung hindi mga kabiker, parang naka-down to at parang para sa akin hindi siya safe kasi ito lang yung nakatouch dito sa swing arm at baka mabiyak dito banda yung swing arm kasi sa weight na binibigay ng ating suspension. So ito yung napag-isipan kong paraan, which para sa akin naging okay naman. Parang naging level lang naman siya. Dito merong space, saka dito merong space. So parang para sa akin okay lang. So yun mga kabiker, dun sa kabila same lang naman. Yun lang yung ginawa natin. At sa last part ng vlog natin mga kabiker is papakita ko sa inyo yung kabuuhan na ngayon hindi na siya sumasayad sa ating suspension. So ilalagay ko mamaya yung ating side covers pagkatapos ng lahat ng mga pag-uusapan natin about dito sa ating episode 7. So isang short na summary lang. Ito is para pang Aerox. Mas nagustuhan ko kasi same siya ng style dito sa ating swing arm. At yun na nga, nagpagawa tayo ng spacer na 4mm tsaka bagong shock bolt na 10mm yung body tsaka 8mm. Yung size nga pala nito, length is 30mm. Mula dito sa edge hanggang dito sa ibang side naman. So, dun sa kabila mga kabiker, same lang yan. Ginawa natin. Meron din yung bolt sa ibaba. So, yun ang first part ng ating ginawang adjustment mga kabiker. Ngayon naman is punta tayo sa ating ginawang bracket tsaka placement ng ating Hyper Pro na long stabilizer. Let's go! So, eto na tayo mga kabiker. Dito naman tayo sa pangalawa nating pyesa na ginawa natin ng DIY na bracket or holder. Ito yung Hyper Pro steering damper or mas kilalang stabilizer. So ito mga kabiker is long ito at alam nyo naman bakit long yung ginagamit natin or mid at hindi yung short kasi sa Nice 125 gipit yung short sa pagkakalam ko, mid to long yung mas okay sa kanya. At yun na nga, sa mga builder sa
Thailand, ginagamit nila long or mid. At gusto natin na maipares yung ating suspension sa ating stabilizer. So, same siya ng brand. So, ito ay Hyper Pro long stabilizer or steering damper. So, dito natin to inilagay mga kabiker. Unang-una dahil sa mga builder sa Thailand, usually, especially sa nice unit, nasa main pipe talaga yung kanilang steering damper. At kung napapansin nyo, iba yung holder natin, nasa ilalim siya. Usually, yung mga gantong holder is yung mga stabilizer na nasa gitna. Tsaka merong bracket dito. Pero, eto sa atin, dito ko na lang inilagay. At ginawan ko na lang siya ng bracket. Naka-weld to mga kabiker. Meron lang siyang cover na rubber. Just to make sure na hindi siya mag-rust. At ito ay naka-bolt. At saka meron tayong special na nut. At meron yung bolt dyan na nakalagay dito sa loob. So, eto siya mga kabiker is functional to. Sobrang nahirapan ako sa fitment. Kasi, etong main pipe, meron pa yung side cover dito. Tsaka meron pang U-box cover. So, nag-make sure ako mga kabiker na yung kanyang placement is okay. Hindi lang sa side view, pati na rin sa top view. Na yung kanyang bracket dito, yung kanyang mounting is hindi tatama sa cover dito tsaka sa side cover, pati na rin dito sa ilalim hindi siya tatama sa U-box cover at sa side na panel niya. So makikita mo yan or makikita nyo yan mamaya sa last part ng ating video mga kabiker. So ulit, nagpagawa tayo ng mga bolts kay Papa JC. So, mga hand lathe bolts yan. At meron pa tayong pinagawa na special na spacer. Ito. Meron yung spacer. Na intended talaga yung height tsaka design para dito sa ating stabilizer. Ito rin, naka hand lathe tayo. So, sobrang alikabok na. So, yun mga kabiker. Mamaya papakita ko na lang yung function niya. At kung maganda ba talaga yung kanyang fitment. So, punta naman tayo sa third na ginawa natin para kay Chichay. Let's go! So, eto yung last part ng ating episode 7 mga kabiker. So, kung naaalala nyo sa episode 6 is yung suspension yung finocus natin, yung placement, yun yung issue na pinakita ko at sinabi ko before natin yan yung episode 6. Ngayon naman is papakita ko sa inyo na nakasalpak na yung makina natin. Unang-una, dahil meron tayong adjustments na gagawin, at especially nakikita nyo itong manifold, meron tayong gagawin dyan. Ito ay parang, anong tawag dito, sample lang sa gagawin natin para sa ating carburetor. So, alam nyo, ito yung nabili natin sa A-Speed Thailand Parts. Meron niyang Bike Builds PH. So, shoutout kay Bossing. At sobrang legit din niya. Sobrang dali lang itong dumating. So, pero medyo maalikabok na. At yun, ito na yung mounting natin. Hindi pa natin yan hinigpitan. Yan, so sa makina, ibang vlog na lang, ibang episode na yan. At saka share ko lang, shoutout ulit kay Papa JC, Bike Builds PH, ex JC Garage. Yan, so eto na, pag-usapan natin yung last part. Which is eto, gumawa tayo ng mga bagong fittings, tsaka meron tayong adapter. So, unang-una, nagpagawa ulit tayo kay Papa JC. Ito ay Allen type na design na big head dahil kinuha ko yung diameter ng ating covers, mga tappet covers. So ulit, violet pa rin kasi favorite color natin yung violet. So dito, meron tayong hand lathe na 3 adapter at yan, naka-earls tayo na hose. So etong hose pala mga kabiker, magiging honest ako at transparent, ito ay hindi orig. Di nga lang siya magfo-focus, pero hindi ito orig mga kabiker. At unang-una, malalaman nyo na hindi siya orig dahil sobrang liit ng kanyang
letterings, yung kanyang engrave ng Earls. At saka sa Earls, dapat siya malaki, yung original dapat malaki. Tsaka minsan tabingi yung Earls. Minsan hindi talaga nasa gitna yung kanyang engrave. So ito is premium copy lang. Ito muna yung gagamitin natin dahil nabili natin to sa sobrang mababang presyo lang. So yan, manifest lang tayo na makakabili tayo ng tatlong 90 degrees or siguro gagawin natin tong 45 degrees dito na fitting. Pero okay lang naman. Maganda lang ang siyang tignan na naka 90 degrees. So, ito nga pala is cling wrap para matabunan yung ating mga butas sa exhaust tsaka intake. So, yan. Share ko lang isang fitting nito na original. Sa pagkakalam ko is around 2,800 to 3,000 or 2,500 to 3,000. So, medyo kamahalan. At napapaisip ako kung baka HYB na lang. Kasi yung HYB merong black tsaka yung kanyang holder dito is violet. Pero tignan na lang natin. Gusto ko talaga mag-Earls kasi plano natin sa hose natin is Earls hose din tsaka fitting. So eto muna sa ngayon at titignan na lang natin kung meron na tayong budget. So bakit ganito? Kasi ito rin yung ginagawa sa Thailand para detalye na rin at para mas malinis siya tignan. Meron naman tayong yung normal lang, yung kasama dito sa ating tappet cover. Pero yun na nga, alam nyo naman, Bike Builds PH gusto natin maiba at gusto natin na yung build natin is mas tama na at mas okay siya sa mata ng ating mga viewers at sa inyo para ma-inspire din kayo. So, hindi ko naman sinasabi na hindi okay yung mga kasama nito, yung stock na kasama nito, pero mas maganda na rin na kahit sa pinakamaliit na part ng motor mo is nakadetalye ka. So, pero dapat pa rin functional. So, ito is functional, hand tight lang to mga kabiker. So, yan. Yun, ito yung last part. Wala na akong masabi. Yeah. So, now mga biker, next clip natin is papakita na natin na meron na tayong covers para makita nyo yung fitment ng ating stabilizer tsaka yung ating suspension. Let's go! So, eto na siya mga kabiker. Dito na side, inilagay ko yung side fairings. Tapos dito naman banda is yung kanyang wings. So, uunahin natin mga kabiker dito sa ating stabilizer. So, tulad ng sinabi ko kanina, ginawan ko ng clearance yung kanyang butas. At minake sure ko na wala yung sayad. So kung napapansin nyo, meron na tayong unang butas pero nagkamali tayo. Kaya ginawa natin ng paraan yan. So eto na lang yung butas niya mga kabiker. Yan. So yung makikita na lang is yung special type na nut na meron siyang parang extension. So eto hindi crack to. Gas-gas lang. So bago yung ating side cover kasi ito meron tong butas dito ko pinapadaan yung una nating anong tawag dito steering damper. So ito bibilhan na lang natin ng bago. So nakabili na tayo ng side cover. So medyo kamahalan din to kumpara dito, nasa 300 lang ata yung kanyang U-box cover. Sorry kung sobrang maalikabok. Ito nasa 800 ata yung isa na genuine. So yan, so papakita natin mga kabiker, top view na wala talaga tong sayad. Unang-una dito mga kabiker, yan, papakita natin wala yung sayad mga kabiker. Yan, so meron pa rin yung gap, meron yung clearance. So minake sure natin na meron yung clearance. So sobrang importante yung execution ng inyong mga build mga kabiker. Tsaka dito sa baba meron din yang clearance. So sa isang frame tignan natin kung okay ba siya. Yan. So dito from there yan, itong angle hindi siya tatama kasi pupunta siya sa kanan. So minake sure na natin yan mga kabiker. Tapos kung pa kaliwa naman yung kanyang liko,
Sobrang tigas. Adjust natin. Hindi pala. Adjust natin. Yan. So, max na yan ha. Wala pa rin siyang problema. Hindi yan tumatama mga kabiker. Yan. Meron pa rin yung gap. Ayun. Meron pa rin yung gap. Meron parang clearance pala. Yan, hindi yan tatama. Pati na rin dito sa likuran. So, ulit. Yan. Walang tumatama. Pakaliwa naman. Yan, walang tumatama. Yan, so sobrang okay yung fitment ng ating stabilizer. So, approve yan sa akin. Next is, yung dito naman sa ating suspension. So, ito yung ating old side cover. Ito is, i-repaint na lang natin. Sobrang alikabok ulit. Kasi hindi ko na to nagamit. Hindi ko na to nailabas sa bodega. Pero, yun. Ito yung fitment na ginawa natin. Meron na tayong clearance dyan. Yung ginagawa ng iba is dito sila naglalagay ng lifter dito sa itaas na paglalagyan ng suspension. Pero tayo humanap tayo ng paraan na yung lowering bracket natin is pa forward, hindi yung pa likod o pa atras. Usually ulit sa wave is pa atras siya. So eto na yun mga kabiker, meron na siyang clearance dyan. Hindi na to sumasayad sa ating covers. So pag meron na yung inner fairings niya is siguro meron pa rin yung clearance kasi dito siya tumatama. Napapansin nyo dito na side siya tumatama. Doon naman sa kabila is parang sa outer side. So yan siya mga kabiker, mas naging okay. Tsaka yung tindig niya mas naging okay. Papakita ko na lang pag medyo okay na lahat. So pasensya kung meron tayong mga alikabok sa unit natin. Pero sa matotal, naging okay yung kanyang placement mga kabiker. Mas naging kampante ako na walang covers na sumasayad, walang magka-crack sa mga covers natin, at functional, tsaka sobrang okay ng execution ng ating mga ginawang adjustment. So hindi ko lang alam kung okay ba sa mga judges soon kung sasali tayo, pero para sa mata ko mas naging okay siya ngayon. So yan, dito ko na lang tatapusin yung vlog natin. Ito yung top view ng ating unit. Wala pa tayong handlebar pero alam nyo meron na tayo. Soon na lang yun ilalagay. At yun, comment nyo ulit kung ano yung okay sa episode 8. Meron na tayong mga plano para sa episode 8, pero comment nyo na lang kung ano yung gusto nyong mga malaman, makita, ng mga DIY. At huwag nyong kalimutan ulit i-follow tsaka i-like yung ating Facebook page. Ito yun. Pwede nyo kong i-message nyan. So, dito ko natatapusin yung episode 7 mga kabiker. This is Bike Builds PH. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, i-share yung mga videos at para mas nakakatulong tayo sa ibang tao. Peace!